Camella POV. Nasa office ako ngayon. Hindi ako makapagtrabaho kasi tinatamad ako, at parang may kakaiba sa akin. Pumasok si Christian at umupo, tinitigan ko siya. Balita ko hindi na pumupunta dito si Cindy, at base sa kwento ni Aisel na pumunta sa ibang bansa para magpagamot. May nakita daw silang pwedeng mag-opera kay Cindy, kahit triple ang bayad babayaran daw nila. Basta mabuhay lang si Cindy. Nagkaroon din ng issue na hindi nagampanan ni Christian ang trabaho niya bilang doktor ng actress, para pumunta pa sa ibang bansa. Nag-resign na din siya bilang surgeon ng hospital, at ginampanan na lang ang pagiging head ng hospital. Kumuha siya ng surgeon sa ibang bansa para pumalit sa kanya, at maayos naman daw ang trabaho. Tungkol naman sa annulment namin, on process pa lang. Naalimpungatan ako, kanina pa pala ako nakatingin. Bakit ka ba nakatingin? Hindi ako makakonsentrate, napaawang ang labi ko at naghanap ng rason. Pwede mo ba akong i-check? Ano ba itong sinabi ko? Ha, wala, trabaho ka na sabi ko, iniwas ko na ang tingin at nagpatuloy sa trabaho ko, pero anong trabaho ba ang gagawin ko? Tiningnan ko si Christian na nakatingin sa akin, ngumiti ako ng alinlangan. What? May kakaiba kasi sa akin. At hindi ko alam kaya pwede ba? Tumayo na siya at lumapit sa akin, hinila ang upuan at tinignan ako. Anong nararamdaman mo? Suska ang lapit ng mukha niya, 1 linggo lang simula nung nag-usap kami, at simula nung naging normal na kami sa isa't isa. Mainit, nairita, nahihilo tapos tinatamad, tinaasan niya ako ng kilay. Day off ang sagot dyan. Natawa tuloy ako, siguro, sagot ko. Day off ka na bukas para hindi ka tinatamad, tumungo ako. Tumayo na siya ng napahinto, at binalikan ako ng tingin. Kailan ka huling dinatnan? Anong? Nanlaki ang mata ko, kailan nga ba? Tinignan ko siya at kumunat ang noo. Hindi mo alam. Umiling ako, lumabas siya at maya ng konti ay bumalik siya. Here mag-PT ka, at mamaya kukuhanan kita ng dugo. Kinuha ko at tinignan ko muna siya, what if kung buntis nga ako? Pumasok ako sa banyo, at kumuha ng sample ng ihi ko, pinatakan ko ang PT at hinintay ang result. Habang hinihintay kinakabahan naman ako, unti-unti nang lumalabas ang result at nag 2 lines, napapikit ako. Lumabas ako sa banyo, nakita ko si Christian na nakasandal malapit sa banyo, iniabot ko ang result at tinignan niya ako. Paano na kami? Positive, nag-ulo tuloy yung isip ko. Umupo ka at may tatawagan ako para i-check ka, lumabas na siya at umupo naman ako, dumating si Christian kasama ang isang doktor. Kumuha ng dugo habang si Christian nakabantay, chinek nung doktor at naghintay kami ng ilang minuto, ay kinumpirma nga ng doktor na buntis ako. Pinapunta ako sa vacant room para i-ultrasound ako, sinamahan ako ni Christian at nasa tabi ko siya habang inu-ultrasound, maayos naman ang baby at malusog naman daw. Sir, bibigyan ko ng gamit si Ma'am Camella, saka na muna ang baby pag once nalampasan niya ang unang trimester, tumungo si Christian. Rest lang muna, ang mahalaga ibigay ang gusto niya, tiningnan niya ako. What do you want? Napaisip naman ako. Ikaw. Natawa yung doktor habang siya kumunat ang noo niya. Ano, sir? Iwasan po nating ma-stress ang buntis, kaya kailangan po ng mahabang pasensya. Baka sa mukha ni Christian na mukhang mahihirapan siya. May one ko muna kayo, umalis na yung doktor, at nakatingin ako kay Christian. Matagal ka na palang hindi dinadatnan, hindi mo man lang naisip na buntis ka, sermon niya. Hindi ko din kasi naisip na hindi nga pala ako dinatnan, sagot ko, inirapan niya lang ako. So ano na gusto mo? Ikaw nga, mabilis kong sagot. Anong ako? Ako kakainin mo. Irita niyang sabi, wala akong ibang gusto. Basta dito ka lang, paliwanag ko. Okay, kukunin ko lang yung mga files, at dito ako magtratrabaho. Tumungo ako at umalis na siya, masaya ako na buntis ako, pero naguguluhan ako ngayon sa sitwasyon namin ni Christian. On process ang annulment, so pag nag-grant iyon paano na? Magsabi ka pag may iba kang gusto, tumungo ako at ngumiti. Nagtrabaho na siya habang ako bumangon at naglakad-lakad sa loob ng kwarto. Can you just lay down? Hindi yung lakad ka ng lakad dyan, mahinahon siyang magsalita ngayon, dati kasi laging mataas ang tono niya. Okay, bumalik ako sa kama at tiningnan siya.
Christian. Apelyido ko ba ang dadalhin? Apelyido ko, anak ko yan, kaya apelyido ko ang gagamitin niya, sagot niya. Pero kasi di ba on process? Hindi ko final, hindi agad nag-process ang sinabi niya. Ano, hindi ko final ang annulment, asawa kita at walang magbabago doon. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung tapos na tayo o hindi, hindi ako makapaniwala sa narinig ko, kung ganun inisahan niya lang ako. Pinili nga kita diba para maging asawa ko, at ginamit ko ang sitwasyon ng papa mo para maging asawa kita, so bakit kita agad bibitawan? Kahit ano pa mang dahilan mo hindi ka makakawala sa akin, tiningnan niya ako ng seryoso, hindi ko talaga siya mabasa, ang hirap niyang intindihin maski unawain. Hindi malaman kung paano siya mag-isip, napaka-unpredictable niya. Ako na ang bahala doon, pero ito lang masasabi ko, ikaw lang at walang iba para sa akin, yung puso ko ang bilis ng tibok, napalunok pa ako sa sinabi niya. You trick me, sabi ko. You're over-exaggerating that time, kaya sinakyan ko, sa totoo lang napaisip din ako, pero in the end naisip kong hindi tayo maghihiwalay, napapailing na lang ako, naisahan niya ako. I hate you, dismayado kong sabi. Hate me as long as you want, but don't leave me. Hindi na ako nakasagot doon at tumulo na lang ang luha ko, hindi ko alam pero na-touch ako sa sinabi niya. Kainis tong lalaki na ta. Cindy POV. Natapos ang operasyon ko, at naging maayos naman, babalik na ako sa Pilipinas, makalipas ang 3 buwan na pagpapagaling. Dahil mahal ko si Christian hindi ko siya sinira sa mga tao pero babalikan ko siya, at hindi susuko na makuha siya. Nag-scroll ako sa phone, kasi katatapos ko lang mag-empake ng gamit, bigla akong napahinto sa pag-scroll. May post si Christian na ultrasound, what? Buntis si Camila. Bigla tuloy akong nenas. Ano na lang laban ko ngayong buntis yung asawa? Nag-isip ako kung anong gagawin ko, nang naalala ko yung kaibigan niya, napangiti ako. Kinuha ko yung phone ko at may tinawagan, may ipaayos lang ako. Masaya akong babalik sa Pilipinas, ang daming reporters na naka-antebay sa akin. Kumaway lang ako at ngumiti, saka pumasok sa loob nang biglang nakatanggap ako ng text, at napangiti ako, ang bilis naman. Dumiretso ako sa hospital ni Christian, balak ko kasing magpa-check pero sabi is nag-resign na siya bilang doktor, at head na lang siya ng hospital. Pumunta ako sa office at pumasok agad, pero hindi ko inaasahan ang makikita ko, yakap-yakap ni Christian si Camila at ang saya nila. Magpapa-check up ako. Punta ka sa baba. Andan ang mga nurse na mag-check sa'yo, sagot ni Camila. Gusto ko si Christian. He's not a doctor anymore. Sagot uli niya, sinaman ko siya ng tingin. Christian, tinignan niya ako. May atraso ka pa rin sa akin remember. Seryoso kong sabi. Pinagbayaran ko na yun, kaya nga hindi na ako doktor ngayon. Kung gusto mong pa-check up, sa baba na lang at hindi dito, sagot niya, napangiti ako. Okay, enjoy your moment, tumalikod na ako. Mabilis akong lumabas sa kotse, at tinext yung tao, kung saan may ipinagawa ako, nakipag-meet ako sa isang resto. Saan na? Binigay sa akin yung isang folder. Hindi ba mahahalata na edited ta? Hindi yan, magaling ata ang tao ko, pag sa ganyang bagay, ngumiti ako. Okay, may isasend akong video, at gusto ko ganito din ang gawin mo, yung mukha nila ang ipalit mo, at dapat hindi malalaman na edited yan, para hindi ako sumabit, tumungo siya. Makakaasa ka, maski ikaw hahanga, once na nakita mo ang outcome, tumungo ako at may ibinigay akong envelope sa kanya. Keep your job in good para maganda ang bayaran, sige na makakaalis ka na. Thank you ma'am, umalis na siya at binuksan ko ang envelope, nagulat ako. Hindi mo nga may kakaila na edited tong pictures. Napakagaling, akala nila masaya na sila. Kinuha ko yung mga ibang pictures, at inutusan ko ang tao ko na ipa-deliver kay Christian dapat yan at walang ibang pwedeng makakita. Sa susunod na yung ibang pictures para may thrill, wala akong pakialam kung buntis siya. Christian POV. Nauna na si Camila sa baba, kasi gusto niyang matulog kaya hinatid ko siya, tatapusin ko lang din itong trabaho ko at uuwi na din ako. Patapos na ako nang may kumatok, at pumasok ang delivery man. May iniabot sa akin na walang nakapangalan kung saan galing.
Umalis na yung delivery man, matapos kong magpirma, binuksan ko yung folder at tinignan ang mga laman. Hindi ko inaasahan ang makikita ko, si Camela at Ellis magkatabi sa isang kama at mga walang saplot. Tinignan ko pa yung iba, at malinaw nga na sila ito. Kinuha ko yung folder, at ibinalik lahat sa tinago sa drawer ko, hindi totoo ta. Napaka-impossible na lalakoan nila kami ni Lucy. Sa huling usap namin ni Lucy ay maayos sila ni Ellie, at pag-anda ng pag-anda ang pagsasama nila, pero ano tong pictures? Hindi na ako nagtrabaho at umuwi na lang, nadatnan ko si Camela na may kung anong ginagawa, at nang makita ako ay agad niyang tinago ang ginagawa niya. Anong ginagawa mo? Wala, ngiti niyang sabi. Hindi na ako nagtanong, at pumasok ako sa banyo para mag-shower, paglabas ko ay may kausap siya sa phone. Kinuha ko yung phone ko, at tinext ko si Lucy kung may kausap ba sa phone si Ellis ngayon, at ang sabi ay meron. Ano ba ito? Dapat hindi ako naniniwala sa mga pictures lang. What if hindi totoo, at frame up lang nila si Camela, pero napakatotoo ng pictures. Christian, mga lunch na ako makakapunta sa hospital bukas, okay lang ba? Nakatitig ako sa kanya. Saan ka pupunta? May aasikasuhin lang saglit, promise babalik agad ako sa hospital pagkatapos noon. Tumango ako at humiga na sa kama, tumabi naman na siya. Hindi maalis sa akin yung mga pictures, at mga kinikilos ni Camela ngayon, once na malaman ko na niloloko niya ako, hindi ko siya mapapatawad. Maaga akong pumasok sa office, at may nakapatong uli na folder tulad kahapon, binuksan ko siya at gaya kahapon pictures na naman nila Camela at Ellis. Naikuyong ko ang kamao ko, tinawagan ko ang PI ko, at pinahanap ko si Camela at sabihin kung saan siya pumunta, sa kasino ang kasama niya. Hindi ako makatrabaho ngayon, kasi hinihintay ko ang update ng PI ko, maya lang ng konti ay nagsend siya ng pictures na galing siyang travel affair. Anong ginagawa niya doon? Nagsend all siya ng pictures na nasa resto, mukhang may hinihintay siya. May sumunod na pictures na ikinainis ko, si Ellis ang kamit niya. Maya pa ng konti ay may video na sinend sa akin, pumasok sila sa hotel. Nakapanood lang ako sa video na wala pang Camela at Ellis na lumalabas. Lumipas ang 1 oras doon pa lang sila lumabas. Sa sobrang inis ko, itinapon ko ang phone ko. Galit kong sigaw. Hinitay ko si Camela. Dumating at sobrang saya niya, nagpanggap akong hindi ko alam ang ginawa niya, at tinignan siyang masayang nagtratrabaho. Akala ko ba nagkaroon sila ng Bound Iris na magkaibigan? So ano ta? Bound Iris na ba ang magkasama sa isang hotel at inabot ng 1 oras? Camela POV. Hindi ako pumunta sa hospital, may inaayos kasi ako, at gusto ko maging perfect. Tinawagan ko si Ellis kung tapos na ba yung pinapagawa ko ay hindi pa daw, di bale may ilang araw pa. Inabot na pala ako ng gabi, pero bakit wala pa si Christian? Anong oras na? 8:00 na, dati-dati ay hindi siya nagagabihan, kaya bakit ngayon gabi na siya uuwi? Wala pa din naman siyang text o tawag. Lalabas sana ako nang bumungad sa akin ang galit na si Christian. Hinablot ang braso ko sa kinorner. Nasasaktan ako pero nag-aalala ako sa anak ko, ano ba itong ginagawa niya? Sabihin mo, anak ko ba yung pinagbubuntis mo? Ano? Sabihin mo. Ikaw, napapikit ako nang bigla niyang sinuntok ang pader, grabe ang tibok ng puso ko sa kaba at takot. Tinatakot mo ako, Christian. Natatakot ka pero hindi ka takot gumawa ng kalokohan. Hindi ko siya maintindihan, heto na naman siya, hindi ko mabasa ang iniisip niya. Anong kalokohan? Pinakawala ng braso ko at may kinuha sa bulsa niya, may ipinanood sa akin. Ako at si Ellis. Kailan pa? Wala akong maalala na may nangyari sa amin ni Ellis, ano ta? Hindi ko maalala. Ngayon sabihin mo, umiling ako, anong kalokohan ta? Hindi ko alam, never kaming nagtalik ni Ellis, kaya hindi ko alam kung bakit may ganito. Hindi mo alam, sino itong nasa video? Napapikit ako sa sigaw niya, may kinuha pa siya sa bag niya at hinagis sa akin. Nagkalat ang mga ito, at tinignan ko, mga pictures namin ni Ellis, pero hindi ko alam na may ganito, kasi never naming ginawa ni Ellis ta. Hindi ko alam ta. Promise never. Video tanong nakipagkita ako kay Ellis, papasok kami sa hotel. Christian, sinampal niya ako, napahawak ako sa tiyan ko.
Hindi ko inaasahan na sasampalin niya ako. Kaya pala paiyak-iyak ka pa noon sa kasal ni Ellis, kasi mahal mo. Tapos may nangyari pa sa inyo. Nakakadiri ka. Nagkamali ako ng babae na pinili, isa palang manggamit at walang utang na loob. Nasasaktan ako sa mga sinasabi niya, hindi ko naman talaga alam ang mga litrato na ito, lumayas ka. Nanlaki ang mga mata ko. Ayokong manatili kayo ng anak mo dito, nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi niya, ibig sabihin hindi niya anak ang nasa tiyan ko. Tinignan ko siya. Get out. Wala akong nagawa kundi lumabas. Itinapon niya ang mga gamit ko at kinandado ang gate. Pinulot ko ang mga iyon, tinignan ko ang wallet ko, at maari akong makapaghanap ng tutulugan. Pero hindi magtatagal ay mauubos ang pera ko. Bitbit ko na ang bag ko at naghanap ng matutuluyan, kahit maliit ay okay lang, ang mahalaga may masisilungan. Nag-aalala ako sa anak ko, malapit na siyang mag 6 months. May nahanap akong tutuluyan, umupo ako sa kama at napaisip kung saan galing ang mga pictures at video na iyon. Yung video na pumasok kami sa hotel iyon, ay dahil nag-party-serve kami doon ni Ellis para sa gender revelation, kasi nga malapit na ako mag 6 months. Iyon lang at wala nang iba, yung mga iba wala na akong idea doon. Never akong nakipag-ano kay Ellis, alam niya iyon kasi siya ang una ko, at wala nang iba pang gumalaw sa akin kundi siya. Ilang linggo pa ang lumipas. Nagpas ako ng resume pero walang may gusto, dahil nga buntis ako. Dumaan ako ngayon sa isang OB, para malaman kung ano ang gender ng anak ko, and it's a boy, thank you Lord sa blessing. Naglakad-lakad na ako, nang may humantong sasakyan, lumabas si Lucy at bigla niya akong sinampal hindi isa, 2, 3, 4. 4 na sampal ang nakuha ko sa kanya. Akala ko iba ka sa babae na nakilala ko, pero pareho ka lang din nila, nakikipagtalik sa kaibigan na may asawa, wala kang hiya. Sigaw niya, pinagtitinginan kami ng mga tao. Hindi totoo may mga proof na Camela, ipagkakait mo pa, galit niyang sabi. Lucy, si Ellis, inilayo niya si Lucy at tinignan niya ako. Walang nangyari sa amin ni Ellis, at paninindigan ko iyon, sinampal niya uli ako. So sino yung nasa video? Marunong ka din pumili, kasi yung mayayaman pa ang pinili mong ikama. Lucy, sita ni Ellis. Nakakasuka kayong dalawa, mga walang utang na loob, tumalikod na siya at sumakay sa kotse, naiwan kami ni Ellis. Sumama ka sa akin. Pumunta kami sa isang resto, at mabilis na nag-order ng tubig saka pagkain. Alam ko na ang lahat, saan ka nakatira ngayon? Sa isang unit malapit dito, don't worry kaya kung mabuhay, ngumiti ako. Ipapaimbestiga ko ang mga video at picture na binibintang nila sa atin, umiling ako. Wag na Ellis, kahit ano namang gawin nating pagpapaliwanag, hindi sila nakikinig, tumulo na yung luha ko. Masakit lang malaman na hindi siya naniniwala, na siya ang ama ng anak namin, at masakit malaman na wala siyang tiwala sa akin, wala akong ginawa kundi mahalin siya, pinunasan ko ang luha ko. Pinagtabuyan ako na parang aso, pilit akong nagpapaliwanag pero hindi siya nakinig. Andito ako, hindi kita pababayaan, umiti ako, may kinuha si Ella sa bulsa niya at inabot sa akin. Kunin mo ta, pera, tinignan ko siya. Tanggapin mo na, kung hindi niya tanggap ako na ang bahala, at gagawa ako ng paraan para malinis ang pangalan natin. Huwag mong pababayaan ang anak mo, okay? Tumango ako. Gusto niya akong ihatid pero tumanggi ako, para maiwasan ang issue sa amin. Naglakad ako nang may mabunggo ako, si Christian. Hindi ko kasi tinitignan ang dinadaanan ko, at nakayuko lang ako habang naglalakad.